So mga chong, good morning. At ito na nga po, no? Bablog na naman po tayo. So today is February 14, mga chong, Valentine's, araw ng mga puso, di ba? Masaya, exciting. Kaya lang mukhang mag-isa lang ngayon si Chong Joms, no? Dahil niyakag ko yung mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko kanina, nak, kain tayo sa labas, punta tayo din sa ganon. Sabi nila, mami. Sagot nung anak ko sa akin, tatay, may lakad po ako. So ito nga pala mga chong, no? Yung anak ko, dalawa yung anak ko. Isang magta-20 ngayon taon na to, at isa namang 17 years old na po. So mga dalaga ng mga anak ko. Kaya si Chong Jones ay matanda na talaga, ano po. So yun nga, so since Valentine's, may kanya-kanya lakad na mga Chong eh. So ang sister, dapat si Chong Jones at si Mrs. Kaya lang si Mrs., sabi ni Mrs. ay kailangan ko kasi mag-grocery eh. Wala tayong grocery, sabi niya gano'n. Kung gusto mo, sumunod ka na lang sa akin, kumain tayo doon. So baka gano'n lang ang mangyari. Pero ito na nga yung reality, mga chok, na buhay ng magulang. Sabi nga nila, ang mga anak mo habang bata, enjoy mo na. Gawin mo na lahat yung mga pwede mong gawin sa kanila. Pakita mo na yung pagmamahal mo sa kanila. Kasi pagka lumaki na yung mga yan, magkakaroon na sila ng sarili nilang mabuhay, gusto. So hindi na nila minsan gusto yung mga bagay na gusto natin. So kaya yun ang sinasabi nila, habang bata ang mga anak mo, enjoy mo na. Pakita mo na na mahal mo sila. Dahil pagdating ng araw, hindi na rin kayo madalas magkasama niya. Pero kung naging maganda yung samahan niyo ng bata sila, kumbaga nagkaroon kayo ng magandang pundasyon, relasyon bilang mag-ama o magulang sa anak, eh kahit na hindi nyo kapiling ang mga anak nyo, lagi kayo lagi kayo aalala ng mga yan. Si Chong Jones ay mag-isa munang magba-Valentine's. At siguro ay pupuntahan na lang ako sa lugar. So ipupuntahan natin ngayon, Balete. So Malabanan, Barangay Malabanan. Doon tayo pupunta sa tinatawag nilang Marian Orchards, mga chong, no? So it's itong pilgrimage site na madalas puntahan pag mahal na araw. So yung mga nag-Station of the Cross, doon sila napunta. So malapit na kasi ang mahal na araw, mga chong. So meron kayo na idea kung saan pupunta. So ito, bahagi pa rin ito ng Lipa, Barangay Bulacnin ng Lipa. Tapos after nito, yung boundary nito ay yung boundary ng Balete. Lipa. Kita nyo yan, mga chong, no? Minsan dapat talaga ingat tayo, mga chong. O kailan tayo overtake, saka sila titira ng gano'n. Pero sabi nga nila, mga chong, iwas-iwas na rin lang. Iwas-iwas na rin lang, no? So fire na rin lang doon sa mga nakakotse. Tingin din po kayo sa likod kung meron pong na-overtake sa inyo. Kasi kung motor, maaring hindi kayo masyadong masasaktan. Paano kung truck naman po yung nasa likuran nyo, masasaktan kayo, mga chong, no? So ingat-ingat po. Mahalaga ang buhay natin, mga chong. Okay? So yun nga pala, no, mga chong. So going to Balete, doon sa ating pupuntahan, Marian Orchard, marami kayong makikita dito ng bilihan ng mga honey. Yan, no? So baka gusto nyo, pwede kayong tumigil saglit at bumili ng honey, no? Try natin dumaan, mga chong. So nandito tayo ngayon sa Rich Bee Honey. So interview natin yung mga tao dito para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga pwede natin bilhin dito sa dito. Ako si Odilon Marangan, tindero po ako dito sa Rich Bee Honey Bee. May-ari po nito ay aking manugang. Siya po ay si Richard Linato. Ang aming mga
ito po ay honey. Ito po ay pure honey. Wala po itong halong asukal. Sure na sure po ito. Dito po kayo pumunta at dito po kayo pumili. Meron din po kaming honey cider na gawa po sa honey. So mga chong, pupunta tayo ngayon sa mismong honeybee farm at makikita natin lahat yung mga lalagyanan o box kung saan iniimpok yung mga honey na dinadala ng mga bees. Okay? Punta tayo doon mga chong. Ito po yung colony. Dito po, ang laman po nito ay isang queen, isang drone at isang worker. So nandito po tayo ngayon sa mismong Rich Bee Farm na po. At ngayon po, pakikita po ni Kuya yung ating mga bahay ng ano po ang tawag nila? Colony. So colony po ang tawag nila doon. So ito po, itong area to Kuya, kagano karami ang nakalagay na 300 box na colony po yan. So 300 box na colony. So bawat colony po ay naglalaman ng more than hindi natin mabilang ang laman yan. So entirely po tayo ngayon ay production lang po ng honey. Honey. Tama po. Ito. Mga chong, ang tawag sa kahon na tirahan ng mga honeybee ay colonies. Ito ay pinamumunuan ng isang queen o reyna, kasama ang libo-libong female worker at male drones na kadalasan umaabot sa bilang na 20,000 hanggang 80,000 bees. Naisip mo na ba ang pwedeng mangyari sa'yo pag binalabog mo sila? Tiyak, yari ka! Alam niyo ba na ang honey ay may antioxidant, antibacteria, and antifungal properties na tumutulong sa pagpapagaling ng sugat o mga sakit sa balat. Gayon din ang mga uri ng sakit sa sikmura gaya ng diarrhea at acid reflux. Kaya rin itong labanan o iwasan ang pagkakaroon ng infeksyon sa ating katawan. At kaya rin nitong pagalingin o maiwasan ang sakit na ubo at sipon. Mainam din ito sa pagpapababa ng high blood pressure. So ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na ang bisa ng honey. Malapit na tayo mga chong sa mga na orchard na po. Okay? So dito, makikita rin pala natin yung Taal Volcano. Yun Taal Volcano mga chong. So parking area. Ano tayo dito? Parking area. Mukhang daming tao mga chong. So hanap tayo ng parking dito. Pasok tayo. Yeah. Po? Apo, hindi pa ako magbabayad mamaya na. Sige po. Salamat po. Thank you. Mga chong, ito ang Marian Orchards na matatagpuan sa Barangay Malabanan, Balete, Batangas, nakalapit bayan lamang ng Lipa. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya ni Ginoong Larry Katigbak na nagsimulang i-develop ang lugar na ito noong 1988. At noong taong 2015 ay nagsimula ang pakikipag-partnership ng pamilya Katigbak sa First Asia Institute of Technologies and Humanities. At dito na nga nagsimula ang patuloy na pagganda at pagyabong ng lugar na ito. So mga chong, nandito na tayo ngayon sa Marian Orchards. Banal, tahimik at kaaya-aya. Ilan sa mga salita kong ilalarawan ang lugar na ito. Kaya di nakapagtataka na dinarayo ito ng mga Katoliko sa tuwing sasapit ang mahal na araw.
Dahil sa loob nito ay bubungad sa iyo ang isang maliit na chapel na pinagdarausan ng mga misa tuwing mahal na araw. At ang malaking rebulto na Hesukristo na halintulad sa rebulto ng The Christ the Redeemer na matatagpuan sa bansang Brazil, na bukas palad na parang nais kang yakapin sa iyong pagdating. So mga chong, ito na po ang ating Valentine celebration ngayon. So mag-isa lang po tayo, wala po tayong kasama. So happy Valentine's na po sa lahat. Mga chong, ito yung steps pababa. Usually pag nag-station of the cross during dito sa Marian, at napakaganda naman ang lugar, peaceful, tahimik, at kaaya-aya ang paligid. Itong Marian Orchards ay talagang perfect para Holy Week or Semana Santa. So pwede kayo mag-station at the cross dito kasama ang pamilya nyo. Kung wala kayong ibang pupuntahan, dito na lang kayo pumunta. Napakaganda, napakatahimik ng lugar.
mga chong, no, honest opinion mga chong, sulit na sulit po yung pagpunta dito sa Marion Orchard. So napakadami pong attraction na pwede nyong puntahan. At same time, ang daming Instagrammable site o yung pwede nyong pagkuhanan ng picture na talagang maganda ang dating sa amin. Mga chong, siguradong sa mga susunod na araw ay unti-unti nang dadami ang mga taong pupunta dito upang gunitain ang mahal na araw, lalo nating mga Katoliko. Sana lang sa pagpunta natin dito ay hindi lang ang mga magagandang bahagi o struktura ng lugar na ito ang ating maaalala o ang magagandang larawan na makukuhanan ng ating mga cellphone at camera. Sana sa ating pag-alis, ang maalala natin ay kung bakit nilikha ang lugar na gaya nito, na ang dahilan ay upang ipaalala sa atin ang dakilang sakripisyo at pagmamahal sa atin ng may lalang, nang ibigay niya ang nag-iisa niyang anak upang tubusin ang kasalanan ng mundo at para mapalapit tayo sa Kanya.